Nagsisiris tayo regarding po sa mga aralin natin patungkol sa process of discipleship. Pero bibreak ko po muna ngayong umagang ito sapagkat na sidetrack ako nitong aking binasang isang article patungkol sa pagbabahagi ng gospel o pag-share ng ebanghelyo ng salita ng Diyos o yung pananampalatayang meron tayo sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng gospel. Usually itong pag-aaralan natin ay galing po siya sa treasuringchrist.org na kung saan ay napakaganda ng article po na ito. Ito yung dapat na matutunan natin. Kung kaya't pahintulutan nyo na maituro ko, maibahagi ko itong na pag-aralan kong ito sa mga nakaraang araw. Ang isang mandate ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang church, bago siya pumunta sa heaven in Matthew chapter 28, maliwanag. Ang sabi doon, kaya nga, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. This is the Great Commission o ang dakilang atas ni Jesus sa kanyang iglesia. 2,000 taon na ang nakalilipas nang siya ay pumanik o yung tinatawag na ascension, going to heaven and seated to the right throne of heaven. So ito yung pinaka-mandate, utos ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng totoong church, sa lahat ng totoong Kristiyano, na kung saan ay go ye and share the gospel o ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Hindi lamang ito binanggit sa Matthew chapter 28, kundi ito din po ay binanggit sa libro ng Gawa, sa Gawa chapter 1. At ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at mga magiging saksi ko kayo sa Judea, sa Samaria, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So we are the witness of Jesus Christ. Kung kaya't dapat meron tayong idea patungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bagamat marami na tayo na napag-aralan how to share the gospel, na pag-aralan na natin sa maraming panahon, I need to remind every one of us here na baka nakakalimutan natin yung pinaka-utos ng ating Panginoong Jesucristo. At sa umagang ito yung pinaka-maganda na maintindihan natin to remind us na meron tayong responsibility and accountability to unbelievers, sa mga hindi pa mananampalataya. Because the issue is between heaven and hell. Ang pinag-uusapan dito, langit at ang impyerno, pagitan ng impyerno. Na alam natin na tayo dito ay manlalakbay lamang. And one day at a time, haharap tayong lahat sa luklukan ng trono ng ating dakilang hukom, at ang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang pag-aaral natin ay titingnan natin yung tinatawag na hindi maayos na pagbabahagi ng gospel. At yung ikalawa naman, yung tama at maayos na pagbabahagi ng gospel. Nais kong ipaalala sa inyo na ang tanging makakagawa lamang na magbahagi ng gospel, magbahagi ng ebanghelyo, ay yung mga taong meron ng kaligtasan. Yung mga taong naranasan na ang kapanganatang espiritual. Kaya, this is for the believers, itong pag-aaral natin ito. Kaya, ang paksa natin ito ay patungkol sa mga anak na ng Diyos, sa mga disciple ng Panginoong Jesucristo, sa mga naligtas na. Ano? Ito yung responsibility natin, kaya kailangan muna nating maintindihan na tayo ba talaga ay anak ng Diyos, tayo ba talaga ay mga disciple na, tayo ba talaga ay mga naligtas na.
And this is for you and for me. Itong ating aral na ito. Ngayon, ang titingnan natin, yung ano ang ilang halimbawa ng maling gawi sa pagbabahagi ng gospel. So, dapat maintindihan natin. Meron po kasing mga hindi dapat ginagawa when it comes to our sharing the gospel o sharing the word of God. Kaya, this is a practical lesson kung paano tayo magbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos. So tingnan natin, ano ang ilang halimbawa ng maling gawi sa pagbabahagi ng gospel? So ibig sabihin pala, Pastora, meron palang maling gawi sa pagbabahagi ng gospel. Of course, meron po. Gusto natin na maintindihan muna para magkaroon tayo ng tinatawag na pag-iingat kapag mag-share tayo ng gospel. 2, 4, 6, 7 points po yung nakalagay dito. Yung una, ang kabiguan na maibahagi ang gospel. Yun yung isa po na maling gawi sa pagbabahagi ng gospel. Yung kabiguan na maibahagi ang gospel. Tandaan natin, kapag sinabi nating evangelism, ang definition nito sa mga pag-aaral namin ay patungkol sa kahulugan na pag sinabing evangelism, bringing sinners to Christ. O yung dalahin ang mga makasalanan kay Kristo. Nothing else, nothing more. We are not bringing them to church. Hindi lang basta natin sila dinadala sa church kasi meron naman lahat ng tao na relihiyon na kinakaaniban. Pero gusto nating maintindihan muna na ang pinaka-goal ng evangelism ay maiklaro, maipaliwanag sa kanila ang gospel. So isang halimbawa ng maling gawi sa pagbabahagi ng gospel ay ang kabiguan na maibahagi ang gospel. Basahin ko po, dahil ang evangelism ay pagbabahagi ng gospel, ang pangunahing pagkakamali ay ang mabigo na ibahagi ang mensahe. So, alam natin kung ano yung gospel. Pag sinabi natin gospel, there are two gospel na definition sa Bible. Una, this is the gospel of Christ o ebanghelyo ni Kristo. Pag sinabi natin ebanghelyo ni Kristo, nakasentro ito mismo kay Kristo. Yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan sa cross, yung kanyang pagkalibing, yung kanyang resurrection o muling pagkabuhay, at yung kanyang ascension o pag-akyat sa langit. And then, kasama dito ang dalawang katangian ni Jesus. He is a God and He is a man. So that is the gospel of Jesus Christ. Pero merong gospel of God o ebanghelyo ng Diyos. At ang ebanghelyo ng Diyos na ito ay tumutukoy naman sa triune God, sa isang Diyos sa tatlong persona, na ang Ama ang pumili ng mga makasalanan bago pa likhain ang sanlibutan. Lahat ng pinili ng Ama ay ibinigay niya kay Jesus upang bayaran, tubusin ni Jesus Christ ang lahat ng hinirang ng Amang ito sa kanyang kamatayan sa cross. At ang lahat naman ng binayaran ni Jesus sa cross, 2,000 taon na ang nakalilipas, ay i-regenerate, i-born again na Santong Espiritu kapag narinig nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. That is the gospel of God. That is the gospel of Christ. Sa pagpapatuloy, minsan iniisip ng mga gumagawa ng social work, yung mga gawaing pang lipunan, na ang pagmamalasakit sa mga may hirap o pagtulong sa mga naapi ay pagbabahagi ng gospel ng hindi gumagamit na salita ng Diyos. So kapag ka po wala hong mensahe ng ebanghelyo ni Kristo,
Kapag walang ibang mensahe ng ebanghelyo ng Diyos, kapag walang mensahe ng salita ng Diyos, hindi ho ito evangelism. This is a social work o gawain o trabahong panlipunan yung ginagawa ng taong iyon. Hindi yun ganon. Maaaring gumawa sila ng mabubuti at magsakripisyong mga bagay para sa iba, pero ang evangelism ay pagsasabi sa iba ng mensahe tungkol kay Kristo. That is the highlight of evangelism. Sharing Jesus Christ to the lost sinners. Yan po yung dapat natin. So, yung unang maling gawi, kabiguan na maibahagi ang gospel. Kapag sinabi natin nag-evangelize tayo, dapat nakasentro tayo sa gospel, sa Word of God, at hindi ho sa paghihiwalay ng salita ng Diyos. Bagamat maganda na tumutulong sa mga tao sa kalamidad, pero kung walang Word of God na nadadala sa mga tao ngayon, that is a social work. Hindi po ito tinatawag na evangelism. Pangalawa, pagbaluktot sa mensahe. So, ano ba ibig sabihin? May Word of God nga, pero binabaluktot naman yung salita ng Diyos. Ang matapat na evangelism ay pagpapahayag ng mensahe sa kabuuan nito. Kahit ang mga hindi popular na katotohanan tungkol sa kasalanan at paghatol ng Diyos. Halimbawa, yung sinabi ni Paul when he was nagpapaalam siya sa mga elders ng Church of Ephesians. Halimbawa sa Gawa chapter 20. If you want, open your Bible in Gawa chapter 20, verse 27. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. So sabi doon, I preach the whole counsel of God. Pinangaral ko sa inyo ang kabuuang konseho at aral ng Panginoon. Minsan po, nahihiya tayo na sabihin sa isang tao kung ano talaga ang definition ng kasalanan ng isang tao na wala pang relasyon sa Diyos. Ayaw natin silang ma-offend, di po ba? There are many ways o maraming paraan para hindi natin tayo bansagan ng mga tinatawag na mga nagmamayabang sa pag-share ng Word of God. If we are sharing rightly and politely ang salita ng Panginoong Diyos, this is how we share the Word of God Kasi kung nagsishare man tayo ng Word of God, kahit mabigat yung sinishare natin sa kanila, halimbawa, yung pagiging makasalanan niya, pero maganda naman yung pananalita natin sa kanila, hindi siya nakaka-open, di po ba? Yung tipong hindi ka naikipagdebate. Kasi kung si Jesus Christ yung tatanungin natin, in the book of the Gospel, especially in Matthew, alam natin kung paano siya nangaral. In Matthew chapter 3, ang sinabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Yan yung unang mensahe ni Jesus Christ pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. So, kailangan maintindihan natin na bagamat hindi siya popular sa mga unbelievers, yung mga terms na nasa Biblia, halimbawa, pagiging makasalanan, napupuot ang Diyos sa'yo, pupunta ka sa impyerno, kailangan ho nating sabihin sa kanila ito. Kapag hindi ho natin ito sinabi sa kanila, binabaluktot natin, tinutwist natin yung gospel. Dapat maintindihan nila patungkol sa gospel ni Jesus Christ. Dapat maintindihan nila yon. So, kapag binabaluktot natin ang mensahe sa pag-evangelize natin, that is not the way and biblical practice sa banal na kasulatan. Number 3, pagtuturo ng hindi totoong mensahe bilang kapalit ng gospel. So, nagsasubstitute tayo, pinapalitan natin yung mensahe ng gospel ng ibang mga mensahe. Ganito yung gusto kong ipaunawa sa inyo. Ang ilang mga tao na nagsasabing sila'y nangangaral o nagbabahagi ng gospel, sa totoo lang, ay kabaliktaran ang ipinapangaral o itinuturo. At ito'y may masaklap na resulta para sa kanila at sa kanilang tagapakinig.
Dahil ang direct na dapat na binabahagi natin mga kapatid ay walang iba kundi gospel o ebanghelyo. Halimbawa, yung naka-indicate yan si Galatians chapter 1 verses 6 to 9. If you want, open your Bible. Galatians chapter 1 verses 6 to 9. Sabi ho dito, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. So, yan yung binabaloktot nila yung gospel, tinutwist nila. Iniiba nila yung mensahe. Pero sabi ng verse 8, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. So kung inyo mapapansin, dito sa Church ng Galatia, ay mayroong mga false teacher, and even quote-unquote na mananampalataya, pero tinutwist nila yung gospel, binabago nila. Pag ganyan po ang pamamaraan ng pag-evangelize natin, ay tinatawag po ito na pinapalitan po natin yung gospel. Number 4, pagpapahayag sa gospel bilang isa lamang opinion. Tandaan natin, gospel is not the opinion of man. Hindi po siya opinion ng tao. At ganito yung gusto kong ipaunawa sa inyo. Isang pagbaluktot sa gospel ang ipahayag ito bilang isang personal na opinion na maaaring tanggihan ng sino man nang walang totoong epekto o resulta. Ang evangelism ay pagtawag sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magtiwala kay Kristo upang makaligtas mula sa puot ng Diyos. Ang gospel ay hindi lamang opinyon at ang ating evangelism ay dapat na tapat na maipahayag ang pangkalahatang katotohanan at demands ng gospel. What is the demand of gospel? Of course, this is the work of the Holy Spirit na nagre-regenerate, pero ang nagiging resulta nito, ang demand nito, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Okay? Quickly, ang pamimilit sa isang tao na gumawa ng isang desisyon. Ito po ay maling practice po ito na tatakutin mo yung tao, pipilitin mo na tanggapin si Kristo. Lahat ng tao, kapag sinabi mong sinyeran mo, pero sinabi mo na pag di mo tinanggap si Kristo, pupunta ka sa impyerno, bagamat ito'y warning, sino ba naman ang hindi matatakot? Pero tandaan natin, ang isang tao na tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay ginawa muna ng banal na Espiritu sa kanyang puso upang gawin niya yung pananampalataya at pagtanggap kay Kristo. Pero ito yung gusto kong ipaunawa. Tanging ang Diyos ang maaaring magkaloob ng pananampalataya at pagsisisi. This is gift from the Lord. Kapag pinilit natin ang mga tao na gumawa ng isang desisyon, maaaring gumawa sila ng isang desisyon na wala namang halaga sa kawalang hanggan. Parang napilitan lamang. Kaya kung mapapansin nyo ako, hindi ho ako nagtuturo o nagpa-practice na yung tinatawag na nag-o-offer na sumunod ka sa prayer ko. Hindi ho ako ganun. Kasi naniniwala ako na ang isang totoong na born again, kinilos ng banal na Espiritu, meron siyang mararanasang work sa kanyang puso na magsisi at tumalikod sa kasalanan niya at si Jesus ay maging tagapagligtas niya. Maaring mailigaw nito ang isang tao na maniwala na sa pamamagitan ng kanyang desisyon, siya'y naging isang Kristiyano kahit hindi naman siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan at nagtiwala kay Kristo. For almost going to 25 years in the ministry, dati pinapractice ko to. Sumunod ka sa prayer ko, repeat after me. Pero nakakalungkot, hindi ho nagpatuloy. Kala nila dahil sumunod sila sa sincere prayer mo,
na repeat after me, kala nila totoong ligtas na sila, pero hindi naman talaga bukal sa puso nila. Kaya hindi ho nagpapatuloy. So, yung tinatawag na decisionism, medyo may danger po ito sa mga tao. Kasi baka kala nila dahil sumunod lang sila sa prayer, nang hindi naman talaga totoong naranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila, pagkakaloob ng Diyos sa buhay nila na magsisi tumalikod, kala nila safe sila, pero ang totoo, hindi ho pala. Okay. Pagbibigay ng labis na paghahalaga sa mga hindi naman gaanong mahalagang bagay. This is yung tinatawag na hindi naman siya mahalaga when it comes to evangelism. Kahit na gusto nating mapag-usapan ang mga tanong ng mga unbelievers, ang paglalaan ng maraming oras sa pagdedebate tungkol sa problema ng kasamaan ay hindi katulad ng pangangaral tungkol kay Kristo. Huwag mong hayaan ang mga usapang walang patutunguhan na pigilan kang maipahayag ang mensahe ng cross. Dapat nakatuon tayo. Ano ba yung pinaka-prerogative natin? Ano ba talaga ang pinaka-layunin natin? Bakit natin sinesharean yung isang taong makasalanan? Hindi ho tayo dapat nakikipagdebate. Tama po ba? Ang kailangan po natin ay dalahin siya sa mensahe ng krus ni Kristo. Amen? Dalahin siya sa mensahe ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. And lastly, walang pakundangan paghamak sa mga tanong o pagtutol ng mga unbelievers. Yung parang lahat na lang pinatulan mo. Di ba? Yung mga tanong, pagka ang tanong ay hindi naman talaga related muna sa salvation, ay medyo muna natin, segue muna natin ng konti. Tama po ba? Kasi bakit po? Ito ay isang siguradong paraan para saktan sila at tapusin ang mga pag-uusap tungkol sa gospel. Di ba? Di naman minsan nakasentro sa gospel. Yung mga pinag-uusapan, non-essential naman, hindi naman mahalaga. Pinag-uusapan nyo, pumunta ka sa isang pag-evangelize mo, politiko yung napunta kayo sa politics. Huwag nyo pong pag-usapan yung politics kasi baka magkaiba kayo ng mag-aaway lang kayo, magdidebate lang kayo ron. Hindi ka pumunta sa kanya para mag-promote ng politics o mag-share ng politics. Nandun ka para dalahin mo yung cross ni Kristo, yung gospel ng ating Panginoong Hesus. Nakuha nyo? So, that is the way na dapat na iisip natin. Sabi pa po rito, ipinakita sa atin ni Pedro kung paano tayo dapat tumugon sa mga tanong ng mga unbelievers nung isinulat niya ito. Ang sabi ho ng unang Pedro, chapter 3, verses 15 to 16, ngunit gawin niyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga budhi. So, hindi ho tayo dapat nakikipag-abay kapag tayo ay nag-evangelize. So, ang lahat ng points na ito po ay mga hindi maganda o maling gawi sa pagbabahagi ng gospel. Sa likuran po, ito ang maganda. Ano-ano ang mga praktikal na gabay para sa mahusay na pagbabahagi ng ebanghelyo? So, this is the suggestion. Marami namang way kung paano natin mahusay na maibabahago, effectively na mababahagi ang ebanghelyo. Pero there are 5 points na gusto nating tingnan muna dito. Number 1, manalangin. Tama po ba? So, before you launch your evangelism, bago ka humayo, bago ka pumunta sa isang tao, pagkagising mo sa umaga, manalangin ka. Kasi sinabi ni Jesus sa John 6:44, walang makalalapit sa akin, malibang dalahin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Even Jesus Christ na sinasabi niya, kung ang isang makasalanan ay hindi ilalapit sa akin ng Ama, at alam niyo kung ano ang pinagtutungkulan dito? Ang pinagtutungkulan dito, yung pinili ng Ama, talagang ilalapit niya, ibibigay niya kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. And definitely, maboborn again po talaga kapag hinirang ng Diyos Ama. Amen? Kapag hinirang ng Diyos Ama, binigay niya kay Jesus sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, wala akong kaduda-duda, iboborn again po ito, re-regenerate po ito ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi sa John 6:44, walang makalalapit sa akin, malibang dalahin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin.
Tandaan po natin mga kapatid, ang pagliligtas ay gawa ng Diyos. Amen po ba? Amen. Salvation is the work of God. This is not our work. Amen? Kaya nga ho, mapakahalaga na ipag-pray muna natin. Lord, pupuntahan ko si classmate, pupuntahan ko si kumare, si kumpare, yung kapitbahay namin, pinagpipray muna siya. Yun yung dapat na maintindihan natin. Number 2, magtanong at mag-udyok ng personal na pagninilay. So, dahil nagsishare ka ng Word of God, ikaw yung nag-i-initiate. Tama po ba? Kumbaga sa ikaw yung nag-i-start ng mga bagay na magda-driveway sa pagpunta sa gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung gusto nating makita. Sabi dito, magtanong ng mahusay na mga katanungan na mag-uudyok sa mga tao na pagnilayan ang kanilang mga buhay. Dapat matalino po ito na isang pagpapahalaga na dapat na pag-iisip yung tao. Na totoo nga yun, di ba, na pag ba namatay ako, di ba, kung kukuhanin na ba ako ni Lord ngayon, saan ba talaga pupunta yung kaluluwa ko, di ba? Dapat ikaw yung nag-iisip ng ganung mga bagay, ang kanilang mga paniniwala at ang iyong mga ipinapahayag. At pakinggan mo ang mga sagot nila. Tutulungan ka nito na mas maunawaan sila at ang kanilang mga iniisip. Huwag niyo pong masyadong dominahin. Yung ikaw na lang lagi yung nagsasalita sa evangelism. Dapat pag nag-share tayo ng Word of God, two ways po ito Nag-share ka sa kanya, pwede rin siya magbigay sa iyo ng kanyang mga personal na opinion o mga alam niya when it comes to dito sa paniniwala niya. At habang pinapakinggan mo siya, kailangan maging matalino ka rin kung paano mo siya tutugunin biblically sa kanyang mga sinasabi. Number 3, ito ang pinakamahalaga. Gamitin ang Bilbya. Kapag ginamit natin ang ating mga Bilbya para i-evangelize ang mga kaibigan natin, dapat nating ipakita kasi sa kanila na hindi lamang mga personal na idea ang ipinapahayag natin sa kanila. Kasi nandun tayo sa kanila para i-represent natin si Jesus, di po ba? Kumbaga tayo po ay kinatawan ni Jesus na nag-share sa kanila ng gospel. Kaya hindi yung wisdom natin, hindi yung talino natin. Yung Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang salita, yung sinasabi natin sa kanila. Kaya sa pagpapatuloy ko, sinasabi natin sa kanila kung ano ang inihayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, sa ating kasalanan, at sa kanyang anak. Dapat malinaw ito na paano pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili. Sino ba siya talaga? Tapos tayo naman, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Ano ba ang ating katayuan sa harapan ng Diyos? At yung ikatlo, sinabi rito, paano tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Sa pamamagitan po ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Number 4, maging malinaw. Ano to? Kapag ginagamit natin ang mga salitang tulad ng Diyos o kasalanan, maaaring may magkakaibang idea ang mga tao tungkol sa kahulugan ng mga iyon. Lahat ng tao naniniwala na mayroong Diyos. Tama po ba? Pero dapat i-define mo. Sino ba yung Diyos na pinapakilala at tinuturo ng Bilbya? Amen po ba? Lahat ng tao sasabihin, mayroong Diyos kami. Pero we need to define clearly and systematically yung tinuturo ng Diyos ng Bilbya. Okay? Kaya i-define mo ang mga mahalagang termino tulad ng kasalanan at pananampalataya. Siguraduhin mong mauunawaan ng iyong mga kapakinig kung ano ang eksaktong sinasabi mo sa kanila. So yung mga terms, yung mga words na ginagamit natin, dapat maging malinaw. Number 5, gamitin ang church. Okay? Ano ibig sabihin ito? Dapat talaga na imbitahan mo ang isang tao na ini-evangelize mo na dumalo sa iyong church o sa ating church.
para marinig niya ang gospel. Pero higit pa ang maibibigay ng church sa ating pag-evangelism. Kasi pagka na-invite mo sila sa church, mas napapaliwanag ng maraming minuto o oras yung Word of God sa kanila. Okay? So kaya yun yung isang purpose. Kaya pag nag-evangelize tayo, hindi lang natin basta sila ini-evangelize at sasabihin natin, bahala na sila. Kaakibat po dito ang ating puso na sila ay madala natin sa church. Tama? Kasi you representing Jesus Christ and His church o yung church na kinabibilangan natin ito, dapat nasa isipan natin na madala natin sila. Hindi natin sila dinadala sa church para yun yung salvation nila. Hindi. Dadalhin natin sila sa church para mas higit na maintindihan nila yung gospel at kung meron silang mga bagay na gusto pang matutunan, ay lumalawak ang understanding nila sa gospel. Amen po ba? Okay. Pero higit pa, sabi ko na yon. Kung kayo, sabi ho ng John 13:35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. At sa Efeso 3:10, sinabi ni Pablo na ang church ay ang pagpapakita ng karunungan ng Diyos kahit sa mga makalangit na mga nilalang. So, mahalaga po ang church. Amen? Kapag ka nag-evangelize tayo, dapat sinasabi natin kung ano tayong church, tapos ini-invite natin sila sa church. Dinadala natin hindi naman po pwede na, kuwari, tayo yung nag-evangelize, tapos sasabihin natin, sige, pumunta ka na lang dyan sa tabi mong church. Yung church na nandun sa tabi nila, hindi naman evangelical, hindi naman reform, hindi naman mananampalatayang nakasentro sa Ebanghelyo ni Kristo, di ba? So dapat, sadali natin talaga sa church. Amen? Kapag ka nagsishare tayo ng Word of God, ang nasa isipan natin, sana mag-start siya na magkaroon ng desire ng understanding o kauhawan sa gospel. At sana kapag in-invite ko siya, sumama siya sa akin para marinig yung gospel. Okay? So yan ang gusto nating ipakita. Ang church ang dapat na real-life picture ng mensahe na iyong ipinapangaral. Ano ito? Yung makatotohanang litrato ng buhay. Yung church po. Amen? Kaya imbitahan mo ang iyong mga non-Christian friends para makita iyon ng mabuti. So this is our way. This is the practical way and guidelines sa mas mahusay na pagbabahagi ng Ebanghelyo. By way of my application o pagsasabuhay, meron po akong 6 na nilagay dito. Number 1, ipanalangin mo ang nais mong tao na iyong bahaginan ng Ebanghelyo. Meron po ba kayong pusong gano'n na, Lord, sana may mabahaginan ako ng Ebanghelyo? Di ba lagi ko nga sinasabi na at least once a year, meron man lang tayong nadala sa Panginoon, kahit isa o dalawa o ayon sa niluloob ng Panginoon. Pero hindi ho mangyayari kasi yun Kung wala ho tayong pinagpipray na tao na hindi pa saved na madala sa Panginoon. Just to remind lang, nakaraang 2025, meron ba tayong sineryoso talaga at sinadya na i-evangelize yung tao na yon? At sana naisip natin na sana noong 2025 meron man lang akong na-evangelize. Tama po ba? Sinadya akong puntahan si kumare, yung classmates ko, di ba? Yung katrabaho ko, yung kaibigan ko, yung kapitbahay ko. So una, ipanalangin mo ang nais mong tao na iyong ibahaginan ng Ebanghelyo. Number 2, this is my suggestion, ilista mo ang mga pangalan nila. Amen po ba? So this is your target people. Di po ba? Na gusto mong sharean ng gospel, na gusto mo na maligtas sana. Tama po ba? Ilista mo. Kasi pag nilista mo na yung taong iyon, talagang ipagpe-pray mo sila di po ba? Ilista mo. Dito po sa cellphone, may mga nakalista po ako na gusto kong iligtas sana ng Panginoong Diyos ayon sa kanyang kalooban. So ilista mo ang mga pangalan nila. Number 3, sadyain mo sila na ibahagi ang Ebanghelyo gamit ang praktikal na gabay sa mahusay na pagbabahagi ng Ebanghelyo. So sasadyain po, hindi mo lang basta sila pinagpe-pray. Okay po ba yan?
Hindi mo lang basta inilista yung pangalan nila, kundi sasadyain mo. Pag sinabing sadyain, intentional po. Kuwari gusto mo yung asawa mo, o yung anak mo, yung kaibigan mo, sino man taong ito na nakalista, sasadyain mo po sila na babahaginan. Amen? Hindi ho yung drawing lang. Talagang sasadyain mo. Tapos, dinuktong ko pa rito, pagkatapos mong maibahagi ang ebanghelyo, ipanalangin mo sila. Gusto mo, ipag-pray kita na kumilos ang banal na Espiritu sa'yo para maunawaan mo yung gospel? Meron ka pa ba na gustong ipag-pray ako sa'yo na gusto mong ipag-pray natin sa Panginoon? Baka may problema, may mga pangangailangan siya. So ipag-pray po natin yan. Amen po ba? Number 4, anyayahan mo sila na magpatuloy ng pag-aaral ng Biblia. Okay? Hindi mo basta doon lang natapos yun. Anyayahan mo sila na magpatuloy ng pag-aaral ng Biblia sa pagkahikayat mo na magkaroon ng group or one-on-one Bible study. Amen po ba? Kahit po isa lang yan. At least, naiisip po, Lord, may madadala ako sa iyo. Tama po ba? Kung nakikita naman natin na yung taong yon ay receptive talaga na pagka sineshare mo ng Word of God, meron siyang desire sa puso niya na makilala niya si Kristo. Sa akin, walang problema kahit one-on-one lang kayo eh. Di ba? Kaya nga ako, suggestion ko sa inyo, kuwari, sa pamilya nyo, sa family nyo, meron pang hindi ligtas, pwede nyo po yun na hindi nyo namamalayan na da-driveway mo siya sa Word of God, sa Gospel. Di po ba? Kailangan ho nating maintindihan ito kasi hindi lang basta tayo nagsishare ng Word of God. Kailangan po na inaanyayahan natin sila na magpatuloy ng pag-aaral ng Biblia. Lalo na kung nakikita mo naman na receptive siya, meron siyang desire na matuto sa salita ng Diyos, talagang kausapin mo na siya. Gusto mo, Brad, gusto mo, ganira sabi mo yung pangalan, gusto mo, once a week, kahit isang oras lang, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Gusto mo ba yon? One-on-one. Nakuha niyo punto natin dito? O kaya naman, pwede din naman natin sabihin, gusto mo ba na mag-join sa Bible study namin? Ano ba? May Bible study tayo sa Mambangan. Gusto mo ba mag-join para mas matuto ka pa? So, ganun po. Kailangan po natin gawin yon. Number 5, eto po. Anyayahan mo sila na dumalo sa ating church. Amen po ba? Aanyayahan natin sila na dumalo sa ating church. And number 6, ito po ang accountability and responsibility natin. Binahaginan mo ng ebanghelyo, responsibilidad mo silang i-disciple. Amen? Kasi ikaw yung ginamit ni Lord eh. Tama po ba na yung taong iyan ay madala sa Panginoong Diyos, mas better na ikaw din yung magpatuloy na magturo sa Kanya, mag-disciple sa Kanya. Kaya ito hong mga practical na application na ito, ay mahalaga po ito. And I hope po na nakatulong sa atin ito at sana, ang prayer ko, na tayong mga naririto, lahat po, sana walang mag-excuse, kahit one-on-one po, mag-isip po tayo itong natin. Mag-pray ka na, Lord, yung classmate ko, gusto ko na ma-sharean. Ilista mo yung pangalan niya, tama? Tapos, sadyain mo sa kanya na ibahagi yung salita ng Diyos nang hindi naman komplikado, yung mabilis niyang maintindihan, makasentro kay Kristo, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay. Tapos, sabihin mo sa kanya na pag nakikita mo na talaga na nagiging interesado na siya, sabihin mo, gusto mo kahit na tayo lang dalawa, kapilang tayong dalawa, kahit na kalahating oras, isang oras, magpapaliwanag ako sa iyo ng Word of God. Kasi doon ho nag-i-start yon. And number 5, baka gusto mo na sumama sa church namin para marinig mo kung ano pa yung mga tinuturo sa amin. Diba? And number 6, ikaw yung may responsibility po dapat na sinesharean mo yan. Honestly speaking, this is my preparation. Gusto ko po na sana maintindihan natin na we are disciple-making church na ito at the same time nag-evangelize tayo. Malapit na pong matapos yung manual na pinag-aaralan natin, and those who want to use ng ating Panginoong Diyos sa inyong buhay, pwede nyo pong gamitin yung lesson na yon at Tagalog na pwede nyo pong pag-aralan. Okay? So,
Yun po yung gusto nating maintindihan. Okay? Lord willing, we will continue our study regarding po dito sa mga pinag-aaralan po natin. Amen. So much time na po ang aking naibigay. Tayo po ay manalangin at kung meron po kayong gusto na itanong, mamaya pwede niyo po akong tanungin regarding po dito sa ating pinag-aaralan. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa mga natutunan namin, lalong-lalo na po, Panginoon, sa napakahalaga na responsibility and accountability as Christ mandated sa aming church na mag-evangelize po kami, Panginoong Diyos. Meaning, galahin ang inyong mga salita, ibahagi ang inyong mga salita sa mga tao na wala pang pananampalataya, wala pang relationship sa aming Panginoong Hesukristo. And I pray, Panginoon, na nawa po itong mga pag-aaral namin ito ay nag-ignite, nagbigay po, Panginoon, nag-rekindle ng init sa aming mga puso, ng kahabagan at awa sa mga tao na wala pang relasyon sa inyo, na mabahagi na sila ng inyong mga salita. And intentionally, Panginoon, yung passion ng puso po namin, yung kahabagan sa puso namin ay mangibabaw. Na alam namin na pag namatay yung taong ito, pupunta sa impyerno, kaya kailangan niyang marinig yung gospel, kaya kailangan niyang magkaroon ng relationship sa inyo, kailangan niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. At maging kabahagi ng isang local church na kung saan ay nakasentro kay Kristo at sa salita o ng Biblia. Maraming salamat po. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay, we have a break.